8 taong pagkaalipin dura ang isinukli, habang ang aking inang may sakit ay itinatapon sa kalsada na parang basura ang asawa ko at biyenan ay nagpapakasasa sa bahay na ako ang nagbayad. Palayasin ang palamunin pa, sigaw nila. Ngunit bago ang huling halakhak, hindi nila alam na naibenta ko na ang kanilang langit. Handa na ba kayong maging pulubi sa sarili ninyong kawalang hiyaan? Mabigat ang mga bagahe ng gamot ng aking inang si Nanay Belen. Ngunit mas mabigat ang mga salitang nagmumula sa siwang ng pinto ng sarili kong kwarto. Nakatayo ako sa malamig na pasilyo ng bahay na pinaghirapan kong bayaran ng 8 taon, habang pinapakinggan ng asawa ko at ang kanyang ina na pinagpaplanuhan ang aking pagbagsak. Isangla mo na ang bahay na ito, Rodel. Kailangan ng kapatid mong si Lorna ng pambayad sa utang sa sugal. Tsaka paalisin mo na. Yang nanay ng asawa mo baka makahawa pa ng sakit sa mga apo ko. Ang boses ni Doña Imelda ay matalim mapagmataas at walang kahit anong bakas ng paggalang. Para sa kanya ako ay isang hamak na utusan lamang na nagkataong nagbabayad ng kanilang mga luho. Isang nakakabinging katahimikan ng namayani pagkatapos niyang magsalita. Hinintay ko ang boses ng lalaking pinangakuan ako sa harap ng altar. Hinintay kong ipagtanggol niya ang pinundar namin at ang inang nagluwal sa akin na kasalukuyang nakikipaglaban sa sakit. Ngunit ang narinig ko ay isang malalim na pagbuntong hininga ng isang duwag. Sige ma, sagot ng aking asawa. Ang boses ay puno ng pagpapasunod na para bang ang isinusuko niya ay isang murang laruan at hindi ang aming kinabukasan. Pero wag niyo munang ipaalam kay Althea. Kakausapin ko yung ahente bukas para sa pagsasangla. Ayokong mag-away na naman kami. Alam mo naman yun kuripot pagdating sa pera. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ang oras ay tila huminto sa pasilyong iyon. Sa loob ng 8 taon, inilaan ko ang bawat patak ng aking pawis at dugo para sa pamilyang ito. Pinisil ko ang hawakan ng bag ng aking ina at dahan-dahang hinaplos ng aking hinlalaki ang mahabang peklat sa aking palad. Ito ang sugat na nakuha ko sa pagtatrabaho ng 2 shift sa pabrika, makuha lamang ang down payment ng bahay na ito. Ang peklat na iyon ay dating simbolo ng aking wagas na pagmamahal, ngunit sa segundong ito, naging malinaw na tatak na ito ng aking katangahan. At ang katangahan ay hindi ko na kailanman uulitin. Ang hapdi sa aking dibdib ay biglang naglaho na palitan ng isang nakakamatay na lamig. Ang Althea na martir at laging umuunawa ay tuluyan ng binawian ng buhay. Bago ko pa maitulak ang pinto, umilaw ang screen ng aking telepono sa loob ng aking bulsa. Kinuha ko ito at binasa ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Handa na ang mga dokumento, ma'am. Isang tipid at malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Halos mapatalon sa gulat si Rodel at Doña Imelda nang makita nila akong nakatayo sa hamba ng pinto. Ang kaba sa kanilang mga mata ay kasing linaw ng basag na salamin, nanginginig ang kanilang mga kamay habang pilit na iniiwas ang kanilang mga tingin. Kalmado kong ibinaba ang mabigat na bag ng aking ina sa gilid ng kama at naglakad patungo sa maliit na mesa upang kumuha ng isang basong tubig na tila ba walang anumang delubyong nangyayari. Bakit kayo natigilan, malumanay, ngunit yelong-yelo kong tanong habang direktang nakatitig sa mga mata ng aking asawa. May tinatago ba kayong hindi ko pwedeng malaman? Nagkautal-utal si Rodel. Mabilis niyang pinunasan ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Wala hon. Pinag-uusapan lang namin ni Mama ang kalagayan ni Lorna. Mabilis na sumingit ang aking biyenan ginamit ang kanyang nakasanayang matinis at aroganteng boses upang takpan ang kanyang kaba at ipasa sa akin ang sisi. Huwag kang masyadong mausisa, Althea. Problema ito ng pamilya namin kaya natural lang na nag-aalala ang asawa mo sa kapatid niya. Kung marunong ka lang sanang magmalasakit sa mga hipag mo, hindi sana ganito kagulo ang pamilya natin. Napanatili ko ang yelo sa aking paningin, hindi nagpaapekto sa kanyang lason. Lumapit ako kay Rodel at marahang ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Nakita ko ang paglunok niya nang maramdaman ang lamig ng aking palad. Narinig ko ang tungkol sa utang ni Lorna Rodel. Seryoso kong sabi, walang bakas ng galit, panunumbat o pait. Hayaan mo ako na ang ayos ng papeles sa bangko bukas para sa pagsasangla ng bahay. May kakilala ako doon. Mas mapapabilis ang paglabas ng pera kung ako ang kikilos kaysa maghanap ka pa ng ahente na maniningil ng malaking komisyon.
Ang gulat sa mukha ng mag-ina ay mabilis na napalitan ng labis na kagalakan at ginhawa. Nagkatinginan sila pilit na itinatago ang tagumpay sa kanilang mga mata dahil sa aking mabilis na pagpayag. Inakala nilang napaamo na naman nila ang tangang asawa. Hindi nila alam na sa pag-aalok kong iyon, inilagay na nila ang kanilang mga sariling leeg sa matalim na patibong na ako mismo ang naghanda. Tinalikuran ko sila at tahimik na naglakad palabas ng kwarto upang balikan ang aking ina. Ang aking malamig at mapanganib na ngiti ay nanatiling nakapaskil sa aking mga labi habang dahan-dahang sumasara ang pinto sa aking likuran. Kinabukasan, ang bahay na pinangarap at pinaghirapan ko ay tuluyan nang naging isang masikip at maingay na palengke. Nakahiga si Lorna sa paborito kong sofa, sa sala umaarte, na tila isang lantang gulay na inagawa ng lakas. Ginagamit niya ang kanyang pilit at nanghihinang ubo upang makuha ang buong atensyon ng kanyang kuya. Nagmamakaawa ang kanyang boses habang isinusumbat kung gaano kahirap maging isang ina na walang katuwang sa buhay, at sa parehong hininga ay walang pakundangan siyang nag-utos sa akin na ipagluto siya ng mamahaling isda dahil iyon lamang daw ang kaya niyang sikmurain. Sa kabilang banda, walang habas na ipinasok ni Doña Imelda ang mga malalaking kahon ng kanyang mga kamag-anak sa aming sala upang makitira. Wala siyang pakialam sa dumi ng kanilang mga sapatos na nag-iwan ng maitim na marka sa sahig na kahoy na ako mismo ang nagpakintab. Habang naghihiwa ako ng sibuyas sa kusina, narinig ko ang kanyang matinis at mapanghamak na panunumbat kay Nanay Belen dahil lamang sa paggamit ng aking ina sa banyo ng mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Ayon sa aking biyenan, ang mga nakikitira at walang ambag ay walang karapatang gumamit ng labis na tubig. Tahimik akong kumuha ng basahan. Imbes na sumagot, dahan-dahan akong lumuhod at pinunasan ang mga bakas ng maruming sapatos ni Doña Imelda sa sahig. Habang nililinis ko ang kalat nila, na natiling payapa ang aking mga mata kasing lamig ng isang lawa bago ang isang mapanirang bagyo. Hayaan mong maghari-harian sila ngayon, bulong ko sa aking sarili, dahil bibilangin na lamang ang kanilang mga araw sa pamamahay na ito. Pagsapit ng aking oras ng pahinga sa trabaho, hindi ako dumiretso sa bangko para asikasuhin ang ipinangako kong pagsasangla. Sa halip, nakipagkita ako kay Attorney Mercado sa isang tagong opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay hindi aplikasyon para sa pautang kundi isang espesyal na kapangyarihan ng abogado, isang special power of attorney. Ang dokumentong iyon ay legal na magbibigay sa akin ng buong karapatan at kapangyarihan na ibenta ang aming bahay nang hindi na nangangailangan ng pirma o presensya ni Rodel. Binasa muli ni Attorney Mercado ang mga papeles at tiningnan ako ng may malalim na pag-aalala. Tinanong niya ako ng mahina kung sigurado na ba ako sa aking gagawin dahil kapag naisakatuparan ito, walang-wala nang matitira sa aking asawa. Isang tipid at buong tiwalang pagtango lamang ang naging sagot ko sa kanya. Inipit ko ang mapanganib na pahina ng dokumento sa pinakagitna ng isang napakakapal na salansan ng mga peking papeles para sa loan. Alam kong hindi ugali ni Rodel ang magbasa ng mahahabang kontrata, lalo na kung ang isip niya ay nakatuon lamang sa mabilis na pagkuha ng pera para iligtas ang kanyang kapatid. Pagsapit ng hapunan, ang tensyon sa loob ng bahay ay tila isang nakasinding mitsa. Inilapag ko ang makapal na folder sa harap ni Rodel habang abala ang lahat sa pag-ubos ng pagkaing binili ko gamit ang sarili kong pera. Walang ano-ano'y kinuha ng asawa ko ang asul na ballpen. Dahan-dahan niyang inilipat ang mga pahina, ang kanyang mga mata ay nag-uumpisa ng mabagot sa dami ng mga legal na salitang nakasulat. Malapit na siyang dumating sa pahina kung saan nakatago ang pangunahing patibong. Pinigilan ko ang aking paghinga, ngunit pinanatili kong walang ekspresyon ang aking mukha. Nakatutok ang aking paningin sa dulo ng kanyang ballpen na nakalutang na sa ibabaw ng papel. Ngunit bago pa man niya maidikit ang tinta sa blangkong linya upang ibigay sa akin ang kalayaan, isang nakakabinging tili mula kay Lorna ang umalingaw-ngaw mula sa sala, sumira sa katahimikan ng buong bahay. Ang pagkagulat ni Rodel ay nagdulot sa kanya upang bitawan ang hawak na ballpen, at ang matigas na pagbagsak nito sa ibabaw ng kahoy na mesa ay nag-iwan ng isang matalim na tunog na nagpatigil sa aming lahat. Ang tili ni Lorna ay tila kumalas sa natitirang katinuan sa loob ng bahay. Mabilis na napatayo si Rodel at tumakbo patungo sa sala,
iniwan ang mga papeles na nakabukas sa hapagkainan. Sumunod si Doña Imelda na halos madapa sa pagmamadali. Nadatnan namin si Lorna na nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa kanyang telepono. Umiiyak siya ng malakas nagsusumamo at isinisigaw na tinatawagan siya ng kanyang mga pinagkakautangan. Nagbanta raw ang mga ito na susugurin siya at sasaktan kung hindi siya makakapagbayad ng kahit bahagi ng kanyang utang bago maghating gabi. Nataranta si Doña Imelda. Sa halip na sisihin ang anak sa pagiging iresponsable, ginamit niya ang kanyang paboritong sandata, ang panunumbat. Binalingan niya ako ng may matalim at nanggagalayting tingin itinuturo ang kanyang nanginginig na daliri sa aking mukha. Isinigaw niya na kung hindi lang daw ako naging labis na kuripot at maramot sa sarili kong asawa, sana ay matagal na nilang nabayaran ang utang na yon nang hindi na kinakailangang magsangla. Tahasan niyang isinisi sa aking kawalan ng habag ang panganib na kinakaharap ng buhay ni Lorna. Imbes na magpadala sa galit o ipagtanggol ang aking sarili, hinayaan kong maging malamig at kalmado ang aking reaksyon. Yumuko ako ng bahagya ipinapakita ang isang artificial na pagkabigo at kalungkutan upang pakainin ang napakalaking ego ni Rodel. Alam kong sa mga pagkakataong tulad nito kailangang patunayan ng aking asawa na siya ang lalaki sa tahanan, ang tagapagligtas ng kanyang pamilya, kahit pa ang ililigtas niya ay mga linta. Gaya ng aking inaasahan, hindi na nag-aksaya ng panahon si Rodel. Sa kagustuhang ipakitang kaya niyang kontrolin ang sitwasyon at patahimikin ang kanyang ina at kapatid, mabilis siyang bumalik sa hapagkainan. Kinuha niya ang ballpen na kanina'y nahulog at nang walang kahit anong pag-aalinlangan o pag-abala na basahin ang natitirang mga pahina, mabilis niyang pinirmahan ang lahat ng nakalang espasyo sa ilalim ng mga salitang humihingi ng kanyang pagsang-ayon. Kasama roon ang dokumentong magbibigay sa akin ng ganap na kapangyarihan upang ibenta ang aming bahay. Pinanood ko siyang ibigay ang kanyang kinabukasan sa aking mga kamay nang may kasamang pagmamalaki sa kanyang mukha. Maingat at dahan-dahan kong tinipon ang mga papeles, isinilid muli sa folder at pilit na itinago ang matalim na ngiti ng tagumpay na nagbabantang kumawala sa aking mga labi. Sa isang sulok ng hapag napansin ko ang panginginig ng kamay ng aking inang si Nanay Belen habang dahan-dahan nitong inaabot ang laylayan ng aking damit. Sa mga mata niya ay nababanaag ang takot at awa para sa akin, inaakalang tinatanggap ko lamang ang pang-aabuso ng mga taong ito. Ngunit pinisil ko ng mahigpit at marahan ang kanyang kamay. Ipinadala ko sa kanyang nanginginig na palad ang isang tahimik na pangako na malapit nang matapos ang aming kalbaryo. Nang akma na akong tatalikod upang dalhin ang folder sa aking kwarto, napansin kong nakayuko si Doña Imelda malapit sa aking inupuan. Pinupulot niya ang isang maliit at makintab na piraso ng papel na malamang ay nahulog mula sa aking bulsa nang ako ay tumayo. Ito ang calling card ng isang kilalang ahente ng real estate, isang pruweba na walang kinalaman sa pautang at direktang nagtuturo sa pagbebenta ng ari-arian. Inilapit ni Doña Imelda ang calling card sa kanyang mukha at nanliit ang kanyang mga mata habang binabasa ang nakasulat doon. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa labis na paghihinala. Hinarap niya ako habang iwinagayway ang maliit na papel na nakakapit sa pagitan ng kanyang mga daliring may pulang pintura at sa isang nagbabanta at matalas na tono, pilit niyang inusisa kung para saan ang card na iyon at kung may itinatago ba akong lihim na plano. Sa halip na mataranta at ipakita ang kaba, hinayaan kong umiral ang malamig na katwiran na matagal ko nang inihanda. Tiningnan ko ang hawak ni Doña Imelda na calling card na parang isang piraso ng basurang walang halaga. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mapaghinalang mga mata. At malumanay na sumagot, nagpapaliwanag na ang card na yon ay pagmamay-ari ng appraiser na inirekomenda ng bangko. Idinagdag ko pa na ang taong iyon ang susuri sa halaga ng aming bahay bukas upang matukoy kung magkano ang maaari naming mautang para sa ikaliligtas ni Lorna. Ang kasinungalingan ay lumabas ng makinis at walang bahid ng pag-alinlangan sa aking tinig. Unti-unting nawala ang kunot sa noo ni Doña Imelda. Ang kanyang mapaghinalang hitsura ay mabilis na napalitan ng isang kampante at mapanghamak na ngisiganap na naniniwalang hawak pa rin nila ako sa leeg. Inihagis niya ang card pabalik sa mesa at mayabang na nag-utos na tiyakin kong malaki ang makukuha naming pera para hindi na sila maabala pa. Kinabukasan lumala ang kalupitan ng aking biyenan. Nang umalis si Rodel para pumasok sa trabaho,
At habang ako ay naghahanda papunta sa opisina, nakita ko kung paano itinabi ni Doña Imelda ang mga sariwang pagkain sa ref at sinadyang itira ang mga tira-tirang ulam mula kagabi. Nang magtanong si Nanay Belen kung may mainit na sabaw para sa kanya, buong lupit na isinumbat ni Doña Imelda na kailangan naming magtipid dahil sa malaking utang at ang mga walang kwentang palamunin ay dapat makontento kung ano ang ibigay sa kanila. Nag-init ang aking dugo, ngunit pinanatili kong nakakuyom ang aking mga kamao sa loob ng aking bulsa. Nang tanghaling iyon, palihim kong tinakasan ang aking trabaho upang makipagkita kay Mr. Sai, isang mayaman at tahimik na mamumuhunan na kilala sa pagbili ng mga ari-arian ng cash. Tiningnan ni Mr. Sai ang mga litrato ng aming bahay. Nagustuhan niya ang lokasyon at ang kalidad ng pagkakagawa. Nakahanda na siyang pumirma sa isang malaking halaga, ngunit iginiit niya na kailangan muna niyang makita ng personal ang loob ng bahay bago niya isali ng pera. Pagbalik ko sa bahay bago sumapit ang hapon, dumiretso ako sa kwarto ng aking ina. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang mainit at mabangong mangkok ng sabaw na palihim kong binili para sa kanya. Habang sa labas ay maririnig ang tawanan at malalakas na kwentuhan ng mga kamag-anak ng aking asawa, tahimik kaming kumain ni Nanay Belen. Sa loob ng masikip naming kwarto, magkasalo sa init ng pagkain at sa lihim na pag-asa ng isang bagong simula. Bago ako bumalik sa trabaho, inilabas muli ni Mr. Sai ang mga dokumentong isinumite ko sa kanya. Tiningnan niya ng matagal ang papel ng titulo at napakunot ang kanyang noo habang itinuturo ang pangalan ng aking asawa. May pag-aalinlangan sa kanyang tinig nang ipaalala niya na maaaring magkaroon ng problema kung hindi kumpleto ang pagsang-ayon ng kabilang partido. Ipinadala ni Mr. Sai ang pinal niyang mensahe bago mag-uwian. Ipinagbigay alam niya na bukas din eksaktong 10:00 ng umaga ay pupunta siya sa aming bahay upang magsagawa ng pinal na inspeksyon. Ang nakakabahalang katotohanan ay pumatak sa aking isipan tulad ng yelo. Kinabukasan din ang nakatakdang araw kung saan nag-imbita si Doña Imelda ng isang buong grupo ng kanyang mga kaibigan upang maglaro ng mahjong sa aming sala. Nais ipagmalaki ang bahay na inaakala niyang pag-aari na niya. Dumating ang takdang oras nang may kasamang bigat sa aking dibdib, ngunit ang aking isipan ay nanatiling kasing talas ng isang labaha. Eksaktong 10:00 ng umaga nang huminto ang isang itim at mamahaling sasakyan sa tapat ng aming gate. Sa loob ng aming sala, ang ingay ay halos hindi na makontrol. Ang tunog ng mga batong nag-uumpugan sa ibabaw ng mesa ng mahjong ay sumasabay sa malalakas na tawanan at tsismisan ng mga kaibigan ni Doña Imelda. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango na hinaluan ng usok at ang bawat sulok ng bahay na pinaghirapan ko ay tila binababoy ng kanilang presensya. Pumasok si Mr. Sai na may bitbit na folder ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa sandaling makita siya ni Doña Imelda, tumayo ang aking biyenan nang may malapad na ngiti, iniisip na ito na ang sandali ng kanyang tagumpay. Mabilis ko siyang inunahan at ipinakilala si Mr. Sai bilang ang senior appraiser mula sa bangko na susuri sa kabuuan ng bahay para sa aming loan. Dahil sa kagustuhang magmukhang alta at mapera sa harap ng kanyang mga kaibigan, biglang nagbago ang anyo ni Doña Imelda. Naging mabulaklak ang kanyang pananalita at siya pa mismo ang nagboluntaryong iikot si Mr. Sai sa bawat kwarto. Habang naglalakad sila, hindi ko mapigilang makaramdam ng isang mapait na tuwa sa loob ko. Pinapanood ko ang sarili kong kaaway habang masigla niyang ipinapakita ang tibay ng mga dingding, ang kinang ng mga tiles, at ang lawak ng bakuran sa taong kukuha ng lahat ng ito mula sa kanya. Maging si Lorna ay sumali sa usapan, pilit na nagpapakyut kay Mr. Sai at ipinagyayabang ang mga modernong kagamitan sa kusina na ako naman ang bumili. Wala silang kaalam-alam na sa bawat papuring binibitawan nila tungkol sa bahay, mas lalong naggaganyak ang mamimili na pirmahan ang tsekeng magpapalayas sa kanila. Dahil sa sobrang kayabangan at pagiging bida-bida ni Doña Imelda, na ipakita niya kay Mr. Sai maging ang mga detalye ng drainage at electrical system na karaniwan ay mahirap suriin. Ang kanyang katangahan ay naging pabor sa akin. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-iikot, lumapit sa akin si Mr. Sai habang abala muli ang mag-ina sa kanilang sugal. Sa isang madilim na sulok ng pasilyo, tumingin siya sa akin at dahan-dahang tumango. Isang tahimik na senyales na selyado na ang usapan.
Yung bahay ay kanya na at ang pera ay ililipat na sa aking personal na account sa loob ng ilang sandali. Bago siya umalis, dumaan muna ako sa harap ng isang malaking salamin sa aming hallway. Tiningnan ko ang aking refleksyon at ang malabong anino ni Rodel, nakakauwi lang mula sa trabaho at kasalukuyang nakikipagtawanan sa mga bisita ng kanyang ina. Dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing sa kasal mula sa aking kanang daliri. Sa halip na itago ito, isinuot ko ito sa aking gitnang daliri, isang maliit ngunit makapangyarihang kilos ng pagwawakas at kawalan ng pakialam. Hindi na ako ang asawang pwedeng apakan, ako na ang arkitekto ng kanilang pagbagsak. Pagsapit ng gabi ang katahimikan ng aming kwarto, ay bumasag nang biglang hinarap ako ni Rodel habang hawak ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at bahagyang galit. Sinabi niya na nakatanggap siya ng abiso mula sa aming joint savings account na may kinuha raw na 50,000 piso. Pinagbintangan niya ako ng paglustay ng pera habang hirap na hirap daw ang kanyang pamilya. Sa parehong sandali, naramdaman ko ang maikling pag-vibrate ng aking sariling telepono sa loob ng aking bulsa. Isang mensahe mula sa bangko ang nagkumpirma na ang dambuhalang halaga mula sa bayad ni Mr. Sai ay ligtas nang nakalagak sa aking lihim na account. Hinarap ko si Rodel habang nananatiling nakapaskil ang isang misteryosong ngiti sa aking mga labi. Habang papalapit siya sa akin upang silipin ang aking hawak na telepono, ramdam ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa sakim na pag-asang may makukuha pa siyang higit sa akin. Ngunit ang tanging makukuha niya ngayong gabi ay ang simula ng kanyang wakas. Hindi ko hinayaang matapos ni Rodel ang kanyang mga paratang. Bago pa man siya makalapit upang agawin ang aking telepono, mabilis ko nang inilabas ang isang screenshot ng kanyang sariling bank statement. Ipinakita ko sa kanya ang 3 magkakahiwalay na transaksyon kung saan palihim siyang nagpapadala ng pera kay Lorna para lamang pambili ng mga mamahaling alak at pang-party nito sa mga bar. Nawawala ang 50,000, Rodel. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo kung nasaan ang 60,000 kinuha mo noong nakaraang buwan nang hindi mo sinasabi sa akin? Ang boses ko ay hindi mataas, ngunit ang bawat salita ay parang isang malamig na hampas ng bakal sa kanyang mukha. Quits na tayo sa usapang iyan. Huwag mo akong susubukan dahil alam ko ang bawat sentimong inilalabas mo sa pamilyang ito. Natahimik si Rodel. Napalunok siya at dahan-dahang umatras, hindi makatingin sa aking mga mata dahil sa laki ng kanyang hiya at pagkakaipit sa sarili niyang kasinungalingan. Lalo siyang naging sunod-sunuran sa akin sa gabing iyon, hindi alam na ang perang kinuha ko ay maliit na bahagi lamang ng halagang gagamitin ko para sa kalayaan namin ni Nanay Belen. Kinabukasan, habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang mga bisyo sa loob ng bahay, mabilis akong nagtungo sa ospital. Gamit ang bahagi ng pera mula sa paunang bayad ni Mr. C, binayaran ko ang lahat ng kailangang deposito para sa operasyon ng aking ina. Ang pakiramdam ng pagpirma sa mga resibo ay nagbigay sa akin ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Sa wakas ang aking ina ay magkakaroon na ng pagkakataong mabuhay nang walang iniisip na bayarin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na dinurog pag-uwi ko sa bahay. Nadatnan ko si Doña Imelda na nanggagalaiti sa galit habang hawak ang isang mahabang kadena at isang malaking kandado. Dahil sa laki raw ng aming bayarin sa kuryente at pagkain, nagpasya siyang ikadena ang pintuan ng refrigerator. Sinabi niya na walang sino man ang pwedeng kumuha ng pagkain o malamig na tubig kung hindi siya ang magbubukas nito. Ang kalupitan niya ay tila walang hangganan. Hinayaan niya kaming magmukha kaming mga bilanggo sa loob ng sarili naming pamamahay. Hindi pa doon natapos ang kanyang kasamaan. Dahil sa tindi ng init ng panahon na umabot sa 40 degree, sinadya niyang patayin ang main breaker na nakakonekta sa kwarto ni Nanay Belen. Ang dahilan niya, masyado raw malakas kumonsumo ng kuryente ang electric fan ng aking ina. Iniwan niya ang matanda sa loob ng isang silid na tila isang pugon walang hangin at punong-puno ng alikabok. Nang makita kong lumabas si Nanay Belen, mula sa kwarto lundo ang kanyang mga balikat at hirap na hirap sa paghinga, hindi ko na napigilan ang panginginig ng aking buong katawan. Ngunit bago pa ako makalapit, mabilis na hinarang ni Doña Imelda ang aking daan. Hawak niya ang mga gamit at bag ni Nanay Belen. Walang kaabog-abog na binuhat niya ang mga ito at buong lakas na inihagis palabas ng aming gate direkta sa mainit na kalsada.
Lumayas na kayo rito kung hindi nyo kayang sumunod sa patakaran ko. Ang mga palamuning katulad mo ay hindi nararapat sa bahay ng anak ko. Sigaw ni Doña Imelda sa harap ng aming mga kapitbahay na nagsisimula ng manood. Mga linta, wala na kayong silbi rito. Nakatayo lamang si Rodel sa gilid nakatingin sa malayo. At walang ginagawang kahit anong hakbang upang pigilan ang kanyang ina. Ang kanyang pananahimik ay ang huling pako sa krus ng aming pagsasama. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakita ko si Nanay Belen na dahan-dahang lumuhod sa kalsada. Hindi siya umiyak para sa sarili niya. Sa halip inabot niya ang isang lumang litrato na tumilapon mula sa kanyang bag ang aming litrato noong araw ng aking kasal. Gamit ang kanyang nanginginig na palad, dahan-dahan niyang pinunasan ng alikabok at dumi na kumapit sa aming mga mukha sa larawan. Sa kabila ng kahihiyang tinatamasa niya, ang tanging iniisip pa rin niya ay ang aking kaligayahan na inaakala niyang wagas pa hanggang sa sandaling iyon. Habang hinihimas ni Nanay Belen ang litrato, naramdaman ko ang malakas na pag-vibrate ng aking telepono sa aking palad. Isang mensahe ang bumungad sa akin, nagmula sa numero ng aking ina, na naiwan niya sa loob ng bahay sa sobrang pagmamadali. Anak, nandito ako sa labas, hindi ako makahinga, tulungan mo ako. Ang bawat letra sa mensaheng iyon ay tila isang kutsilyong itinarak sa aking puso. Tumingin ako kay Doña Imelda na tumatawa pa kasama si Lorna at kay Rodel na tila walang nakikita. Ang aking mukha ay naging kasing puti ng papel at ang aking mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng puot na hindi na kayang apulahin ng kahit anong luha. Mabilis kong ibinulsa ang aking telepono at hindi na inaksaya pa ang kahit isang segundo sa pagtingin sa mga walang pusong nilalang na nasa paligid ko. Ang aking mga hakbang ay mabibigat at mabilis palabas ng gate. Nadatnan ko si Nanay Belen na nakaupo sa mainit na aspalto, hawak-hawak ang kanyang dibdib habang pilit na humihigop ng hangin. Lumuhod ako sa kanyang harapan at mahigpit siyang niyakap. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang mabilis hindi pantay na tibok ng kanyang puso. Sakto namang huminto ang isang taxi na tinawagan ko bago pa man ako makarating sa bahay. Sadyang inihanda ko kung sakaling mangyari ang sitwasyong ito. Mabilis kong inalalayan si Nanay Belen patungo sa bukas na pinto ng sasakyan. Mula sa likuran, narinig ko ang nakakapasong boses ni Doña Imelda na walang awat sa pagbibitaw ng mga mapanghamak na salita. Ganyan nga, ilayo mo na yang nanay mo para hindi na makahawa sa pamamahay namin at wag na kayong babalik dito kung wala kayong bitbit na pera. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatiis si Rodel. Lumapit siya sa amin, sinusubukan na namang gampanan ang papel ng isang tagapamayapa habang tinatakpan ang kalupitan ng kanyang ina. Hinawakan niya ang aking braso. Kasi naman, Althea, ang taas na talaga ng kuryente natin at tsaka isang nakakamatay na katahimikan ang namayani. Nang marahas kong bawiin ang aking braso, tumingin ako kay Rodel. Ang mga mata ko ay walang luhang nangingilid. Puro lamang ito yelo at puot. Hindi ako sumigaw o nagwala, ngunit ang talim ng aking tingin ay tila bumutas sa kanyang pagkatao, pinatatahimik ang anumang pakiusap na nagmumula sa kanyang duwag na bibig. Bago ko isara ang pinto ng taxi, lumingon ako sa kanila sa huling pagkakataon. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Imelda, pagkatapos ay kay Rodel. Ang boses ko ay kalmado, malamig at walang kahit anong emosyon. Gusto niyo tong bahay, sige, sa inyo na. Sulitin niyo ang pagtulog niyo ngayong gabi. Malakas kong isinara ang pinto ng sasakyan at inutusan ang driver na paandarin ang makina. Habang papalayo ang taxi, kumuha ako ng malinis na basang bimpo mula sa aking bag at maingat na pinunasan ang mukha at mga braso ni Nanay Belen. Ang bawat dampi ko ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Umiiyak ang aking puso sa sakit na naranasan ng aking ina, ngunit ang aking mukha ay nanatiling matatag tulad ng isang bato. Hindi ko hahayaang makita ng aking ina ang aking kahinaan. Kailangan niya ako ngayon higit kailanman. Nang dumaan ang taxi sa isang malaking basurahan sa labas ng aming subdivision, binuksan ko ang bintana ng bahagya at walang pag-aalinlangang itinapon ang aking mga susi sa bahay. Ang metal na kumakalimbang sa loob ng basurahan ay nagsilbing musika ng aking tuluyang paglaya mula sa kanila. Sa pag-alis namin, naiwan sa bahay sina Doña Imelda at Lorna na nagdiriwang. Narinig ng aming mga kapitbahay ang malakas na pagtunog ng kanilang mga bote ng beer na pinagsasalubong ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay sa pagpapalayas sa amin.
at inilalabas ang huling pera sa pondo ng pamilya. Inaakala nilang sila na ang mga hari at reyna ng mansyon lubos na walang alam sa matinding parusang naghihintay sa kanila. Pagsapit ng 8 ng umaga kinabukasan, ang tunay na may-ari ay kakatok sa kanilang pintuan. Ang gabi ay bumalot sa lungsod, nagdala ng 2 magkaibang mundo para sa akin at sa pamilyang iniwan ko. Dinala ko si Nanay Belen sa isang bago malinis at tahimik na apartment sa isang eksklusibong komunidad na pinaliligiran ng mga puno. Gamit ang perang nakuha ko mula kay Mr. Sai, binayaran ko ng buo ang isang taong upa upang masiguro na hindi na kami kailanman muling itataboy ng sinuman. Ang kwarto ay malamig at maaliwalas, isang perpektong santuwaryo para sa pagpapagaling ng aking ina. Habang maayos na nakahiga si Nanay Belen sa malambot na kama, mahimbing na natutulog sa ilalim ng malamig na hangin mula sa air conditioner, umupo ako malapit sa bintana. May hawak akong isang baso ng red wine. Sa labas tahimik ang paligid, kabaligtaran ng magulong buhay na tinalikuran ko. Biglang umilaw ang screen ng aking bagong telepono. Tumatawag si Rodel. Tinitigan ko ang kanyang pangalan sa screen ng ilang sandali, ninanamnam ang kapangyarihang hawak ko ngayon bago ko pinindot ang sagot. Bumulaga agad sa akin ang kanyang boses, puno pa rin ng kayabangan at pag-aakalang kontrolado niya ang sitwasyon. Althea, asan ba kayo ng nanay mo? Umuwi na kayo rito? At humingi ka ng tawad kay mama? Kapag ginawa mo yon, papapasukin ko na ulit kayo. Hindi ko mapigilan ang isang maikling mapaklang tawa na lumabas sa aking mga labi. Uminom ako ng kaunting alak bago sumagot. Ang aking boses ay kalmado at kasing lamig ng hangin sa gabi. Wala na akong asawa, Rodel, at wala na rin kayong bahay. Bago pa siya makapagsalita o makapagtanong kung ano ang ibig kong sabihin, agad kong pinutol ang tawag. Hinugot ko ang SIM card mula sa aking telepono at pinagputol-putol ito hanggang sa masira, tuluyang isinasara ang anumang connection ko sa kanila. Wala nang atrasan. Kasunod nito ay ang pagtanggap ko ng isang mensahe mula kay Mr. Sai sa aking email. Ipinapaalam niya na ang kanyang legal team at ang mga trabahador na magsasagawa ng pagbabaklas ay nakahanda na para bukas ng umaga. Ang lahat ay nakatakda ayon sa plano. Habang masaya akong pinapanood ang kalmadong paghinga ni Nanay Belen, sa kabilang panig ng lungsod, ang pagkasira ng pamilya ng aking asawa ay nagsisimula na. Sa loob ng aming dating bahay, nang walang kaalam-alam, sina Rodel at Doña Imelda palihim na hinalungkat ni Lorna ang mga gamit ng kanyang kuya. Nakuha niya ang mga ID at personal na dokumento ni Rodel na naiwan sa drawer. Gamit ang mga ito, desperado siyang nag-apply ng panibagong pautang mula sa isang online lending app na may napakataas na interes, umaasang makakakuha siya ng mabilis na pera para ipantustos sa kanyang lumulobong utang sa sugal bago pa siya balikan ng mga sindikato. Kinabukasan ng sinag ng araw ay hindi nagdala ng bagong pag-asa para kina Rodel, kundi ang simula ng kanilang pinakamasamang bangungot. Nakahiga pa rin si Rodel sa kama, mahimbing na natutulog at naghihilik, nang biglang mabasag ang katahimikan ng buong bahay. Isang sunod-sunod at nakakabinging paghampas ng makapal na metal sa aming bakal na gate ang umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Kasabay ng malakas na kalampag ay ang matinis na wangwang ng sasakyan ng mga opisyal ng barangay na huminto mismo sa tapat ng bahay na inaakala nilang pag-aari nila. Ang marahas na pagkalampag sa gate ay nagpabangon kay Doña Imelda mula sa kanyang higaan. Nakasuot pa siya ng kanyang manipis na duster at magulo ang buhok nang nagmamadali siyang lumabas patungo sa garahe. Handang ibuhos ang kanyang matatalim na salita sa sinumang lapastangang nanggugulo sa kanyang umaga. Inakala niyang ako ang nasa labas nagmamakaawang makapasok. Ngunit ang bumungad sa kanya pagbukas ng gate ay hindi ang asawang pinalayas nila. Nakatayo roon si Mr. Sai, nakasuot ng maayos na suit, kasama ang kanyang abogado, ang kapitan ng barangay at 2 unipormadong pulis. Sa likuran nila ay isang buong grupo ng mga trabahador na may suot na hard hat at bitbit ang mga kagamitan sa pagbabaklas. Bago pa man makapagsalita si Doña Imelda, mabilis na ipinaskil ng mga trabahador ang isang dambuhalang pulang tarpaulin na tumakip sa kalahati ng gate. Nakasulat doon sa malalaki at malilinaw na letra na ibenta na ang bahay na ito, no trespassing. Napatigalgal si Doña Imelda. Sa pagkakataong iyon, lumabas si Rodel mula sa loob ng bahay, halatang kakagising lamang at litong-lito sa dami ng taong nasa labas. Sa halip na matakot na naig ang kayabangan at kamangmangan ni Rodel,
Nagmamadali siyang pumasok muli sa loob at lumabas bitbit ang folder ng mga dokumentong pinirmahan niya ilang araw na ang nakalipas. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko ibinenta ang bahay. Nag-apply ako ng loan at ito ang mga papeles. Sigaw ni Rodel habang iwinawagayway ang mga pahina sa harap ng abogado ni Mr. Sai. Kalmadong kinuha ng abogado ang isang hiwalay na folder mula sa kanyang briefcase. Inilabas niya ang opisyal na deed of sale na may selyo ng notaryo at ang orihinal na special power of attorney. Itinapat niya ito sa mukha ni Rodel. Basahin mo ng mabuti ang pinirmahan mo, Ginoo. Malamig na utos ng abogado. Nanlaki ang mga mata ni Rodel habang pilit na inaaninag ang mga salita. Ang papel na inaakala niyang aplikasyon para sa pautang ay isang legal na dokumentong nagbibigay sa akin ng ganap na karapatang ibenta ang bahay kahit wala ang kanyang presensya. At ang pirma sa ibaba ng pahina ay malinaw walang duda sarili niyang pirma na ginawa niya nang hindi nagbabasa dahil masyado siyang naging abala sa pagpapakitang gilas sa kanyang ina at pagpapatahan sa peking pag-iyak ng kanyang kapatid. Ang katotohanan ay humampas kay Rodel na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Napaatras siya namumutla at nanginginig. Ang milyon-milyong halaga ng bahay na pinaghirapan kong bayaran ay tuluyan nang pumasok sa aking sariling account at wala siyang natira kundi ang hangin. Lumapit si Mr. Sai at nagsalita ng may awtoridad. Binigyan niya ang buong pamilya ng eksaktong 1 oras upang kunin ang lahat ng kanilang personal na gamit at lisanin ang ari-arian. Kung hindi sila aalis, inutusan niya ang mga pulis na arestuhin silang lahat sa kasong illegal trespassing. Ang pananakot ay nagpasiklab ng matinding gulo sa loob ng pamilya. Pumasok ang mga trabahador ni Mr. Sai at nagsimulang tanggalin ang mga kagamitan. Isang matulis na tunog ng pagputol ng bakal ang umalingaw-ngaw ng gamitin ng isang trabahador, ang bolt cutter, upang sirain ang makapal na kadena at kandado na inilagay ni Doña Imelda sa refrigerator. Ang pagbagsak ng sirang kandado sa sahig ay naging simbolo ng tuluyang pagkawasak ng kapangyarihan ng matanda. Tuliro at hindi makapaniwala sa nangyari, sumabog ang galit ni Doña Imelda. Humarap siya kay Rodel at sinampal ito ng napakalakas, isang sampal na umalingaw-ngaw sa buong garahe. Sinumpa niya ang sariling anak at tinawag itong walang kwenta dahil nagpaloko umano ito sa asawa. Habang nagkakasagutan at nag-aaway ang mag-ina sa gitna ng kanilang mga nagkalat na gamit, hindi nila napansin ang paparating na panganib na mas malala pa kaysa sa pagkawala ng kanilang bahay. Mula sa kanto ng kalsada, isang itim na van na walang plaka ang dahan-dahang huminto sa tapat ng aming gate. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang 4 na malalaking lalaki na may mga tattoo sa braso, ang mga sindikatong pinagkakautangan ni Lorna, handa ng maningil. Hindi pa man nakakabangon si Rodel mula sa sampal ng kanyang ina at hindi pa man nila natatanggap ang katotohanang wala na silang tirahan, pumasok ang mga lalaking bumaba mula sa itim na van. Ang kanilang presensya ay nagdala ng masangsang na amoy ng sigarilyo at nakakamatay na takot. Hinawi nila ang mga pulis na abala sa pag-aasikaso ng mga dokumento ni Mr. Sai at dumiretso sila kay Lorna na ngayon ay nanginginig at pilit nagtatago sa likod ng sofa na inilabas sa garahe. Walang habas na hinila ng pinuno ng mga sindikato si Lorna sa buhok. Umiyak at nagmakaawa ang aking hipag, isinisigaw ang pangalan ng kanyang kuya upang iligtas siya. Ngunit si Rodel, ang lalaking palaging nagmamalaki na siya ang haligi ng pamilya, ay nakatayo lamang sa isang tabi, nanginginig ang mga tuhod at walang lakas ng loob na harapin ang mga totoong kriminal. Dahil walang maibigay na cash, si Lorna nagpasya ang mga lalaki na kuhanin ang lahat ng makikita nilang may halaga bilang pambayad sa interes ng kanyang utang. Walang awang tinanggal nila ang mamahaling gintong kwintas at mga singsing mula sa leeg at daliri ni Doña Imelda. Pilit na kinuha ang mga mamahaling cellphone ni Rodel at Lorna. Binuhat din nila ang flat screen TV at ang mga appliances na kagabi lamang ay ipinagmamalaki pa ng matanda sa kanyang mga kaibigan. Yung wagapisad binili ko gamit ang aking dugo at pawis ay nawala sa kanilang mga kamay sa loob lamang ng ilang minuto. Matapos makuha ang gusto walang pakialam, na umalis ang mga sindikato, nag-iwan ng banta na babalik sila kapag hindi nabayaran ang buong kapital. Iniwan nilang duguan ang dignidad ng pamilya ng aking asawa.
Nang makaalis ang mga lalaki, pormal na inutos ng kapitan ng barangay, na ilabas na ang lahat ng natitirang gamit ni Doña Imelda sa kalsada upang pumasok na ang mga trabahador ni Mr. Sai. Ang mga dating mayayabang na nagpalayas sa aking ina ay ngayon nakaupo sa init ng araw na papaligiran ng mga itim na garbage bag na naglalaman ng kanilang murang mga damit. Ang mga kapitbahay na dati nilang minamaliit ay ngayon nakatayo sa kanilang mga bakuran, lantaran silang pinapanood at pinag-uusapan. Wala nang maskara, wala nang kayabangan. Tuluyan nang nagiba ang ilusyon ng pamilya. Sumabog ang sisihan sa pagitan nila. Sinigawan ni Doña Imelda si Lorna dahil sa utang nito, habang sinumbatan naman ni Lorna ang kanyang ina dahil sa pagkonsinte nito sa kanya. At sa gitna nila ay si Rodel na kayuko at tuluyang pinagkaitan ng paggalang ng dalawang babaeng palagi niyang pinapanigan. Kinabukasan, naging desperado si Rodel. Dumiretso siya sa aking pinagtatrabahuhan, umaasang maaawa ako at bibigyan ko siya ng kahit maliit na bahagi ng perang nakuha ko mula sa pagbebenta ng bahay. Ngunit pagdating niya sa lobby ng aming gusali, pinigilan siya ng gwardya. Ipinaalam sa kanya na nagpasa na ako ng aking resignation, 2 araw na ang nakalipas, at tuluyan ng lumipat ng tirahan na hindi nag-iwan ng anumang address. Sa oras na iyon, habang si Rodel ay nagpapagalagala sa kalsada nang walang mapuntahan, nakatayo ako sa loob ng isang malinis na kwarto sa ospital. Nakangiti ako habang kausap ang doktor na nag-opera kay Nanay Belen. Ibinalita niya na naging matagumpay ang operasyon ng aking ina at mabilis itong makakabawi. Hawak ko ang kamay ni Nanay Belen na natutulog ng payapa. Ang malamig na palad na iyon na minsang nanginginig sa takot ay ngayon kalmado at ligtas. Ilang linggo ang lumipas. Sa isang madilim at masikip na paupahang kwarto, kung saan pansamantalang nakikitira ang pamilya ni Rodel, isang kartero ang dumating. Hinanap nito si Rodel upang iabot ang isang makapal na brown envelope. Sa ilalim ng tumutulong ulan na pumapasok mula sa butas na bubong ng kanilang inuupahan, dahan-dahang binuksan ni Rodel ang sobre. Inaasahan niyang sulat ito ng pakikipagbalikan, ngunit ang tumambad sa kanya ay isang kopya ng Petition for Declaration of Nullity of Marriage or Annulment Papers na inihain ko laban sa kanya. Kasama ng legal na dokumento ay isang maliit na itim na notebook, ang parehong notebook kung saan itinala ko ang bawat sentimong ginastos ko para sa pamilyang iyon sa loob ng 8 taon. Isang buwan matapos kong ipadala ang annulment papers. Nagpa siya akong harapin si Rodel sa huling pagkakataon upang pormal na isara ang aming kabanata. Nagkita kami sa isang tahimik na coffee shop na malayo sa lugar kung saan kami dating nakatira. Pumasok ako sa tindahan ng taas noo, suot ang isang formal at eleganteng damit na pambabae, sumisimbolo sa aking natagpuang kalayaan. Wala nang bakas ng pagod sa aking mukha. Tanging ang matalas at maaliwalas na anyo ng isang babaeng nabawi na ang kontrol sa kanyang buhay. Hindi nagtagal ay dumating si Rodel. Nang makita ko siya, halos hindi ko siya makilala. Ang lalaking dating puno ng kayabangan ay ngayon payat magulo ang buhok at nakasuot ng lukot na damit. Nawala ang kanyang tikas na palitan ng isang desperadong hitsura na bunga ng pagbubuhat ng problema ng kanyang ina at kapatid. Umupo siya sa tapat ko. Bago pa man ako makapagsalita, nagsimula na siyang umiyak. Ginamit niya ang mga luhang minsang nagpapalambot sa puso ko upang humingi ng kapatawaran. Sinabi niya na napilitan lamang siyang pumanig sa kanyang pamilya dahil ayaw niyang magmukhang walang utang na loob sa kanyang ina. Nagmakaawa siya, nabawiin ko ang kaso, na handa siyang iwan ang kanyang ina at kapatid para makasama lamang ako, at sa huli, mahinang itinanong niya kung maaari ko raw bang ibigay ang kalahati ng pera mula sa nabentang bahay upang makapagsimula siyang muli. Nanatiling kalmado ang aking paghinga. Hindi ako nakaramdam ng galit o awa. Sa halip na sumagot, inilabas ko mula sa aking bag ang kopya ng maliit na itim na notebook at ipinatong ito sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina. Isa-isa kong binasa ang mga nakasulat ang eksaktong halaga ng utang sa sugal ni Lorna na binayaran ko noong unang taon ng aming kasal, ang hospital bills ni Doña Imelda na inutang sa aking credit card at hindi nabayaran, at ang 8 taong gastos sa kuryente at tubig na sinulo ko dahil pinili niyang suportahan ang luho ng kanyang pamilya kaysa ang ating sariling tahanan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ang aking boses ay seryoso at walang pag-aalinlangan. Ang kalahati ng bahay na iyon, Rodel,
ay ang kabayaran sa 8 taong ginawa niyo akong alipin sa sarili kong pamamahay. Quits na tayo. Wala kang makukuhang kahit isang kusing mula sa akin. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ang mga numero sa notebook, hindi makapaniwala na binilang ko ang bawat sakripisyo na inakala niyang libre. Inilapag ko ang annulment papers at isang ballpen sa tabi ng notebook. Kalmado kong ipinaalam sa kanya na kung tatanggi siyang pumirma, gagamitin ko ang mga screenshot ng kanyang bank statement kung saan lihim niyang inilipat ang aming pera sa account ni Lorna upang kasuhan silang magkapatid ng estafa at pagnanakaw. Sa oras na iyon, napagtanto ni Rodel na wala na siyang kawala. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang martir na asawang maaari niyang kontrolin sa pamamagitan ng panunumbat at pag-ibig na huwad. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang ballpen. Sa ilalim ng bigat ng kanyang mga pagkakamali, dahan-dahan niyang pinirmahan ang mga dokumento, tuluyang binubura ang kanyang karapatan sa aking buhay. Matapos makita ang kanyang pirma, kinuha ko ang mga papeles at inayos sa loob ng aking bag. Akma siyang magsasalita pa, upang baka sakaling magkaroon ng huling pagkakataon na hawakan ang aking kamay, ngunit bago pa man umabot ang kanyang mga daliri, mabilis ngunit dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay upang kunin ang aking baso ng tsaa. Uminom ako ng kaunti, bumubuo ng isang hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa aming dalawa ng tuluyan. Tumayo ako at nagsimulang maglakad palabas ng coffee shop. Mula sa salamin ng tindahan, pinanood ako ni Rodel habang sumasakay ako sa isang malinis na itim na sasakyang naghihintay para sa akin. Habang umaandar ang kotse papalayo, na iwan si Rodel na nakaupo mag-isa, nakatitig sa bakanteng upuan kung saan iniwan niya ang isang lumang singsing na walang halaga sa ilalim ng sinag ng araw. Lumipas ang ilang buwan at ang mga balita tungkol sa pamilyang iniwan ko ay tila mga aninong unti-unti nang naglalaho sa aking isipan. Isang hapon habang naglalakad ako sa kalsada, hindi ko inaasahang makikita ko ang pamilyar na hitsura ni Doña Imelda at Lorna sa isang madilim at masikip na eskinita sa tabing ilog kung saan madalas ang baha at siksikan ang mga barong-barong. Nadatnan ko silang dalawa na nag-aaway sa harap ng isang maliit na kalan, nagsisigawan at nagsusumbatan dahil sa isang piraso ng tuyong isda na hindi sapat para sa kanilang lahat. Ang mukha ni Doña Imelda ay tuyot na at puno ng galit, habang si Lorna naman ay tila mas lalong tumanda dahil sa bigat ng mga utang na hindi na niya nabayaran. Si Rodel naman ay nakita ko sa malayo, naglalakad pa uwi mula sa trabaho bilang isang bumbero sa palengke, madumi ang damit at walang kislap ang mga mata. Wala na ang lalaking mayabang, tanging isang anino na lamang siya ng isang taong nabulag sa maling katapatan. Wala na akong naramdamang puot para sa kanila, tanging isang malalim na katahimikan at pagpapasalamat na hindi na ako bahagi ng kanilang magulong mundo. Mabilis akong tumalikod at sumakay sa aking sasakyan upang bumalik sa sarili kong mundo, isang mundong puno ng liwanag at kapayapaan. Sa loob ng aking bagong apartment, ang kapaligiran ay amoy sariwang bulaklak at bagong luto na pagkain. Hindi ito kasing laki ng mansyong pinag-agawan namin noon, ngunit bawat sulok nito ay puno ng paggalang at tunay na pagmamahal. May maliit kaming pagdiriwang ngayong gabi dahil sa aking promosyon sa trabaho bilang isang finance manager. Kasama ko ang aking mga tunay na kaibigan at katrabaho na nirespeto ako hindi dahil sa pera, kundi dahil sa aking kakayahan. Ngunit ang pinakamahalagang panauhin ay ang aking ina. Maayos na ang pangangatawan ni Nanay Belen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning muli sa saya at ang kanyang balat ay wala na ang pamumutla ng sakit. Nakikipagtawanan siya sa aming mga bisita malaya at walang takot na baka may magpalayas sa kanya o tawagin siyang palamunin. Nang matapos ang aming simpleng handaan at makauwi na ang mga bisita, lumapit ako sa kusina. Sa gitna ng tahimik at maaliwalas na silid, ay nakatayo ang aming malaking refrigerator, isang simbolo ng aking pagsisikap. Wala itong mga kadena, wala itong mga kandado, at wala itong bakas ng kahit anong uri ng pagmamaliit. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng refrigerator. Ang mainit na puting liwanag mula sa loob ay tumama sa aming mga mukha ni Nanay Belen. Punong-puno ito ng sariwang prutas, gatas, at mga paboritong pagkain ng aking ina. Inabutan ko siya ng isang basong malamig na tubig
at hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang palad. Dito, Nay, mahina kong sabi ang aking boses ay puno ng katiyakan at malalim na pagmamahal. Dito sa tahanang ito, walang sino man ang magpaparamdam sa inyong pabigat kayo. Dito kayo ang reyna. Yumakap sa akin si Nanay Belen, isang yakap na nagpawi sa lahat ng 8 taong paghihirap. Sa labas ang mga bituin ay nagsimulang magningning sa langit hudyat ng isang panibagong bukas. Hindi lamang ako nakabenta ng isang bahay. Nabawi ko ang aking dangal, ang aking ina at ang aking sarili. Sa wakas ang aming mga puso ay malaya na.